Magandang hapon po sa ating lahat at nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa oportunidad na tayo po ay makapag-aral ulit ng kanyang mga salita kahit na wala po tayong service ngayon this afternoon, pero papasalamat pa rin po tayo sa Panginoon sa pagkakataon na iningatan niya po tayo due to our bad weather po, no? Dahil po meron pong bagyo ngayon. At na-cancel po yung ating service because of yun nga po, masama yung ating panahon ngayon. Pero kahit na ganun po yung nangyari, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at tayo po ay purihin po siya sa pagkakataon at sa mga oportunidad na tayo po ay meron po tayong online at hindi po mawawala or hindi po hindi po tayo mapipigil na mag-aral po ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ngayon po sa hapong po ito ay pag-aralan po natin kung paano po tayo mamuhay, no? Mamuhay po na may pagkilos po ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Nung last Sunday, we talk about our life, no? Ang buhay po natin. Di nyo ba alam? Sabi nga ni Apostol Pablo na ang buhay natin, no? Ang katawan natin ay templo ng ating Panginoong Diyos at hindi dapat natin ito sirain dahil ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na kapag ikaw ay nanampalataya at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa hapong ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa paglakad sa buhay or paglakad sa bagong buhay. No? Or sa English ay sinabi po sa ating title sa hapong ito ay Walking in the Newness of Life na mababasa po natin in Romans chapter 6 verse 4. Sabi po dito in English translation, ay babasahin ko po sa inyo in New Living Translation. Sabi niya, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Verse 2, of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or, sabi dito in verse 3, or have you forgotten that when you join with Christ Jesus in baptism, we join Him in His death? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of our Father, now we also may live in new lives. In verse 5, since we have been united with Him in death, we will also be raised to life as He was. In verse 6, sabi po dito ng salita ng Diyos, in verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives and we no longer is slave to sin. Sabi po dito sa Tagalog naman po, basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito ng salita ng Diyos sa Magandang Balita Bible, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? In verse 2, hindi tayo patay nasa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak
na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. In verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Bago po tayo pag-aralan yung salita ng Diyos, tayo po ay manalangin muna. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa time na ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Lord, I pray na patuloy po kayong may dakila at patuloy po kayong kumilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, dalangin din po namin na ang iyong mga salita, Panginoon, ay ang siyang mangibagbaw at siyang mangusap po sa amin sa hapong ito, sa lahat po ng aming mga mapag-aralan. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. So, bilang isang mananampalataya or bilang isang nanampalataya at tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, ay sabi dito ni Apostol Pablo, ay siya ay namumuhay na, no, doon sa kagustuhan or doon sa will ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. At yung binasa po natin kanina in verse 6 or in in Romans chapter 6 verse 6 na sabi niya, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Alam niyo po, there are also the same verses na nagsasabi din patungkol po dito na ang ating buhay ay dapat hindi na mamuhay doon sa dati nating ginagawa kasi tayo po ay bagong nilalang ng Panginoong Yesus. Ano pong ibig sabihin po ng new life in Christ? Ibig sabihin po noon na ang ating buhay ay hindi na tayo nabubuhay muli sa kasalanan nating makasalanan nating buhay, bagkus nabubuhay na tayo sa Panginoong Hesus. Sabi po dito in Romans chapter 5 verse 3 sa NASB version, and now only this, but we also exult in our tribulation, knowing that tribulation brings up about perseverance. At alam niyo po, yung bilang isang mananampalataya or bilang isang sumunod at tumanggap sa Panginoong Hesus ay normal na tayo po ay makaka-experience ng mga persecutions, nakaka-experience po ng mga trials sa buhay natin. Dahil tayo po ay dito po natin mapapatunayan or dito rin po natin makikita na yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos ay mas tumitibay, no? Pag meron pong mga pinagdadaanan tayong mga problema, ibig sabihin po yun na yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos ay pagtibayan natin, no? At tayo po ay mag-persevere sa lahat ng mga pinagdadaanan natin dito sa mundo. Because sabi nga po dito na tayo daw bilang isang Kristiyano ay having been buried, sabi niya, with Him in baptism, in which you were also raised up through Him, through faith in the working of God who raised Him from the dead. No? So, it's because of our faith, no, sa Panginoong Diyos. At alam niyo po, sa pinag-aaralan po natin in Book of Romans, no, napakaganda itong book na ito because in chapter 1, no, sinabi po dito in chapter 1 verse up to chapter 3, it talks about the need of salvation of men, no? Kailangan ng kaligtasan yung tao, no? Kasi kapag hindi maligtas ang mga tao, sigurado na mapupunta po siya dun sa dagat-dagatang apoy kapag hindi po siya nanampalataya sa Panginoong Diyos. At in chapter 3 verse 21 to chapter 5 verse 21 naman po, it speaks about
the way, no? The way of salvation. Who is the way? Napaka pinag-aralan naman po natin nung last time. What is the way of our salvation, and who is the way of our salvation, and what are the things that we are going to do in order to us to be saved is, number one, na pag-aralan po natin ay to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Nasabi nga po doon in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father only through Him. And in Romans chapter 6 verse 1 to 8, ito po yung summary ng Book of Romans. Sinasabi ko lang po sa inyo about sanctification or life of salvation. Na yung buhay daw natin ay tinatama tayo ng Panginoong Diyos, no? At in chapter 9 verse 1 to 11 and up to chapter 11 verse 36, it's about the sovereignty of God, the scope of salvation, and chapter 12 is about our service of our salvation. Ngayon, pag-uusapan po natin yung chapter 6 verse 1 to 8, no? And even in chapter 9, in chapter 8 verse 39. Sinasabi po dito na tayo po ay mamuhay, no, doon sa may bagong buhay, no, binabago or may bagong buhay sa Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, yung question po natin, are we dead in sin or are we still living in sin, no? Yan po yung question sa atin. Kung nabubuhay pa rin pa ba tayo doon sa kasalanan, or are we still or patay na, no, na kumbaga kinalimutan na natin yung mga dati nating ginagawa. Kasi mahirap po, as long as that there is no change, there is no total surrender, hindi natin sinosurrender yung buhay natin sa Panginoong Diyos, mahirap po mabago ang ating buhay, no? Especially na kapag lagi natin kine-question yung sarili natin, bakit walang pagbabago, pastor? Ibig sabihin, baka you are still living in sin, no? Pero if there is a change, no, sa buhay po natin, ibig sabihin po yan, we are dead already in sin. Kumbaga, sabi nga in 2 Corinthians 5:17 na pinag-aralan lang po natin nung last time, in last Sunday, that if any man be in Christ, he is a new creature, and all things are passed away, behold, all things are become new. So that's why, sabi po dito ni Apostle Pablo in chapter 6, no? Therefore, no? If kung meron po tayong nakita, or sa other translation po, yung ginamit po na therefore, or ginamit po na sabi po dito ni Apostle Paul, therefore, kaya tayo mga mananampalataya, kung we are still living in sin, no? Kung tayo po ay nabubuhay, no, pa rin doon sa makasalanang buhay. Sabi na po sa Pablo, therefore, it is a calling sa bawat isa po sa atin, therefore, na tayo po ay sumunod, or means to be in light of truth, no, that we have been baptized into His Christ, into His death, no. Yung ibig sabihin po yung into His death, it is the Lord Jesus Christ, no. And also sabi niya dito, the implication is that there has been a burial, no, which Paul now explains. Ano nga ba yung burial, no? Tignan po natin, unang-una pag-aaralan po natin sa hapong ito, meron lang po tayong 3 pag-aaralan about the newness of life, no, or may nabagong buhay, or may pagbabago ang kanyang buhay. Pangalawa ay unang-unang pag-aaralan po natin the meaning of burial. Ano ba ibig sabihin ng burial, no? Na therefore, sabi niya, we are buried with Him by baptism into death. Yan po yung ibig sabihin niya. Buried means exactly what it says. Sabi niya, to bury with, no? Or to our burial with Christ, no? Signifies the believer's participation in His death, or by virtue or by unbreakable union with Him. Kumbaga,
literal, halimbawa, example lang po natin, na para tayong naghukay ng malalim, no? Na butas, tapos yung mga ayaw mong maalala, no? Halimbawa, ikaw, broken hearted ka, di ba? Example lang po, pag broken hearted ka, di ba, kapag ayaw mo nang maalala yung mga dating nangyari sa'yo doon sa ex mo, no, nilalagay mo doon sa doon sa butas para hindi mo na maalala. Yung mga ginagawa po nila, sinusunog nila ito para hindi po nila maalala. Ganon din sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, no? Na ibinary natin, or kumbaga ay nilagay na natin doon yung to bury with, ay to bury, or to our burial with Christ signifies that believer's participation, no? Kumbaga ito yung time na kinalimutan mo, no? Kumbaga, wag mo nang alalahanin, kalimutan mo na lahat ng mga kasalanan na ginagawa mo sa Panginoong Diyos. Kasi yan po yung sinabi ng Panginoong Diyos sa atin, na tayo po ay ilibing na natin yung mga ginagawa nating kasalanan sa Panginoong Diyos. Kasi as long as, sabi ko ako sa inyo po kanina, as long as we are still living in sin, ay hindi po natin makikita yung blessing ng Panginoong Diyos. And also, sabi po dito yung baptism, ibig sabihin, it is used in this verse or illustrate the inner work of our salvation, no? Alam niyo po yung baptism, it is just a step of our faith, no? Step of our faith sa Panginoong Diyos. Bakit ginagawa po natin yung baptism sometimes? Because the perfect example of baptism, it is Jesus Christ Himself, that nung nagbabaptize po si John the Baptist in the Jordan River, ay doon po, no, in example po ng Panginoong Jesus, na why we do our baptism, because ginawa niya po yung baptism din, no? Kaya the same din sa mga mananampalataya na gustong lumalim at gustong makilala pa ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. They follow they follow Jesus Christ, no? No, it is a baptism is a way of or step of our following, or sa pag-follow po natin sa ating Panginoong Hesus. And also, alam niyo po, yung identification with Christ's death means, sabi nga baptism, sabi nga sa inyo kanina, baptism symbolizes our old sinful self being put to death with Christ. Yan po yung ibig sabihin po kanina, na sinabi ko yung yourself, or old sinful self being put to death, no? Ibinaon mo na ito sa kinalimutan mo na ito sa buhay mo. And also, the old life, it is hindi na po siya yung nagdo-dominate sa ating buhay, no? Bagkus ang authority sana po sa ating buhay, it is God Himself, hindi po ang ating old self, no? Kaya alam niyo po, yung separation from the old self ay ibig sabihin po yun nga sinabi ko po sa inyo, burial signifies finality. Our old ways are to stay buried, no? Yan po yung gusto ko pong sabihin sa inyo kanina, that true conversion leaves no room for returning to sin's grave, no? Kumbaga, yung alam niyo po, yung tunay na ligtas ay kumbaga ay hindi niya na binabalikan yung kasalanan niya, no, na ginagawa. Kumbagkos ay kinakalimutan niya na po ito. Kumbaga kasi pinamis mo sa Panginoong Diyos from the time that you accepted Him, from the time that you know Christ, that magbabago ka or babaguhin mo yung o kumbaga ay sabi nga doon, may nabagong buhay, no? Ang tunay na Kristiyano or tunay na
Sabi nga, a true conversion leaves no room for returning to sin's grave. Alam niyo po, para siyang isang buto, no? Na itinanim mo, no? And nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, para kang isang buto, no, na natanim doon sa napakagandang soil. At nag-sprout ito, no? Naging maganda ito, na tumubo ng maganda at namunga ng maganda. Yun daw po ang example po ng tunay na mananampalataya, na nakalimutan niya na yung mga ginagawa niyang kasalanan. Kasi alam niyo po, as long as, sabi ko nga sa inyo kanina, as long as that we are still living in sin, ay hindi po magpo-flourish yung buhay po natin, hindi po magiging maganda, no? Kaya alisin po natin ito, itong mga kasalanan na ito, na naghihinder sa ating paglago spiritual. Kaya the applications about isa po sa atin in our first point, ask yourself, no, I have truly left all the sins of my old life behind, no? Nakalimutan ko, kumbaga hindi ko na ba iniwanan ko na ba talaga, no? Kaya yun po yung application po in our point number 1. Number 2, point po is the power of the resurrection of Christ. Alam niyo po, no? Sabi nga po dun sa verse na binasa po natin, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, no? Alam niyo po, yung source of new life, the source of our new life is the divine power, no, that raised Christ now works in us, no? Na sa buhay daw po natin, it is hindi na po yung alam niyo po, yung power ng Panginoong Hesus nung siya po ay nabuhay, siya po ay nabuhay muli, no? Diyan po nagpapakita na siya po ay makapangyarihang Diyos, no? At hindi na po yung old self ang namumuhay po sa buhay po natin, bagkus yung it is Christ, no, who works sa buhay po natin, no? At alam niyo po, the source of new life, it is Christ, and also to glorify our Father. That is the thing that we must do as believer, na as mananampalataya, that lahat ng ating mga ginagawa ay to glorify the Lord, no? Na sabi nga, na in everything that you do, no, we do it for the glory of our God, no? Refers, alam niyo po, na the source of a new life refers of His mighty power and perfect righteousness revealed in the resurrection. Alam niyo po, yung pagkabuhay po ng Panginoong Hesus muli, yan po yung nagpapatunay na siya po ay Diyos, no? Siya po ay he was risen from the grave. No, ibig sabihin po yan ay siya po ay totoong Diyos, no? Alam niyo po, kung hindi po nabuhay muli ang Panginoong Yesus, siguro po ay wala po ako dito ngayon na naglilingkod at nagpapagamit, no, sa Panginoong Diyos. Kasi kung hindi po siya nabuhay muli, ay ibig sabihin hindi po siya Diyos. Pero nabuhay siya muli. That speaks of His power. And alam niyo po, yung the power of Christ's resurrection, hindi lang po the source of new life, because there's victory, no? Sabi nga po sa inyo kanina, there is victory na kung hindi nabuhay ang Panginoong Yesus, there is no victory. Pero maraming salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid sa Panginoon, kasi nabuhay siya muli. Ibig sabihin po, there is victory. Meron pong victory sa mga sumusunod at sa lahat ng mga sumasampalataya at binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoong Yesus. At alam niyo po,
as our illustration, no? Alam niyo po yung just as no tomb could hold Jesus, no sin can hold the believer who lives in His resurrection power. Kaya nga sabi ko nga po sa kanya, if there is no tomb, kung wala pong kung hindi po nabuhay ang Panginoong Hesus, there is no power, no? There is no power in the resurrection. There is no power in everything na ginagawa natin, no? Bakit tayo nagsisilbi, bakit tayo nagmi-ministry, bakit tayo sumasamba sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ano pang saysay na nagpapagamit tayo sa Panginoong Diyos kung hindi siya nabuhay muli, no? So, sa atin, salamat sa Panginoong Diyos kasi nabuhay siya muli. That speaks of His divine power. As an application sa bawat isa po sa atin in our point number 2, live daily in the confidence that Christ's victory is already yours. Lagi natin tatandaan na sa tayong mga mananampalataya, kapag ikaw ay tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Diyos, ay lagi natin i-assure, lagi natin sasabihin sa sarili natin, ay meron akong confident na kahit mamatay ako ngayon, sigurado ako sa Diyos na pinapaniwalaan ko, sa Diyos na nagbigay sa akin ng grace, sa Diyos na nagbibigay ng panghabang buhay, walang hanggang buhay kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Number 3, pag-aralan po natin na hindi lang po, number 1 is ano po yung number 1 kanina, yung the meaning of the meaning of burial with Christ. Number 2, the power of the resurrection. And number 3, the call to walk in the newness of life. Syempre, hindi lang po sapat na malaman po natin yung kung sino po ang Panginoong Diyos at kung ano po yung ginawa niya sa atin, no? At kung paano po siya nabuhay. Sa atin din, nakita nawa sa ating buhay yung as the Lord, no? Alam niyo po in Romans chapter 6, it is a call. It is a call for every one of us. It is a call for every believers na sa lahat ng mga nanampalataya sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Diyos. It is a call sa bawat isa po sa atin to not live in sinful life, because it is a call to us to walk in the newness of life, no? Kaya sabi nga po dito, sa continuous doon sa verse na binasa po natin in Romans chapter 6 verse 6, no? Pero binasa po natin kanina yung from 1 to 6. Pero sabi po in verse 6, even so we also should walk in the newness of life, no? Ano ba ang ibig sabihin po ng newness of life? Ano bang ibig sabihin, Pastor? Sabi po dito, a changed lifestyle. Meron pong, kung ano yung buhay mo dati, hindi na ganun, no? Dahil nakakilala ka na sa Panginoong Diyos, no? Hindi na ganun yung buhay mo. Hindi na ganun. Hindi ka na namumuhay. Sabi ko nga, you are not living in the sinful life. We are not living anymore in our old self. But sabi po dito, yung walk, ibig sabihin niya ay it is imperative mode that we should walk. No, means continuous action, no? Hindi naman niya sinabi yung backward, because sinabi niya pong forward. Walk, sabi niya, means continuous action. Our daily conduct must reflect our new nature, no? Dapat nakikita sa ating buhay yung pagbabago, no? Dapat nakikita sa atin yung change. Nakikita sa atin yung Christ-like character, no? Hindi na tayo namumuhay doon sa dating ginagawa natin. Because change lifestyle means to walk with a continuous action,
And number two, we live by new motives. New motives, no? Meron tayong mga bagong motives na sa ating buhay. Hindi na ito yung motives mo. Because binago ka na ng Panginoong Diyos. We have a new goals and new desires. No? Dati, yung goal mo lang, ako lang ang masusunod. No, ako lang, yung desire ko lang yung masusunod, pero hindi. Pero alam niyo po, sabi ng salita ng Diyos, na as much as you, kapag nakilala mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, it is not your own desire anymore. It is not your own goal anymore. It is not your hindi na po yung will mo yung masusunod, because it is the will ng Panginoong Jesus. Kasi, oo nga naman, no? Kung sarili lang natin, pwede tayong magkamali, pwede tayong magawa natin ulit yung mga bagay na ayaw ng Panginoong Diyos. Pero alam niyo po, as much as na tayo po ay nagpapagamit sa Panginoong Diyos, tayo po ay bagong nilalang na ng Panginoong Diyos. Hindi na po, magtataka ka na lang sa sarili mo, ay bakit nag-iba na. Even yung mga ibang tao na naka-surroundings, even yung mga taong naka-surround sa iyo, even yung mga taong nakakilala sa iyo, ay iba na siya, iba na yung ugali niya, hindi na siya ganun. Hindi, dati pala galit ka, pero ngayon ay hindi na, dahil binago ka na ng Panginoong Diyos. Dati ginagawa yung mga vices, hindi na no, hindi na yun yung desire. Hindi na yun yung desire ng Panginoong Diyos. Kasi alam niyo po, kung yung desire ng Panginoong Diyos ang fina-follow natin sa ating buhay, talagang pag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos, everything will change. Yan po yung ibig sabihin po ng changed lifestyle. Number two, a continuous transformation, no? Hindi lang po ito magbabago ka sa araw na ito. Hindi po ganun. No, itong araw lang na ito magiging mabait ka, hindi. Or itong araw lang na to babaguhin mo yung mga ugali, hindi. Because it is a continuous transformation na patuloy po tayo na nababago sa awa po at grasya ng ating Panginoong Diyos. No, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Because pero ang Panginoong Diyos, kaya niya pong baguhin ang buhay ng bawat isa po sa atin, if we surrender our life to Him. And also, walking in newness means living under grace, not under sin anymore. No? Not under sin's control. Parang isang butterfly, no? Na yung butterfly ay that no longer crawls as a caterpillar. Believers cannot live the same after being transformed. Parang isang paru-paro, no? Na hindi naman siya panghabang buhay na uod because nagbabago siya, no? Kumbaga, uod siya, itlog siya, tapos naging uod, tapos naging uod, tapos naging malaking caterpillar siya, hanggang merong pagbabago, merong changes. Ganun din po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Hindi naman po overnight magbabago ka because it takes years, it takes time, no? Pero magpasakop ka sa Panginoong Diyos, doon mo makikita talaga yung change. I remember before na kapag ako noon, nung hindi ko pa totally sinuko ang aking buhay sa Panginoong Diyos, no? Mahirap mga kapatid, no? Kaya the challenge to us, it is a continuous transformation, no? Araw-araw may binabago ang Panginoong Diyos sa buhay mo, as long as you surrender your life to God. As an application sa bawat isa po sa atin, am I walking each day as a resurrected person, or I am living like I'm still in the sinful life? Tignan po natin yung sarili po natin.
Are we still, am I walking each day as a new person, or I'm still living, no, doon sa um, uh, old sinful life na sinasabi po ng salita ng Panginoon Diyos. Pero sa encouragement na po sa atin that ibuhunan natin yun, no? Kalimutan na natin lahat yun at ibigay natin yung buhay natin sa Panginoong Diyos. As a conclusion po sa bawat isa po sa atin, to be united with Christ means dying to sin, no? Raising to a new life and walking in His power daily. The cross breaks sin's chains. The resurrection empowers new life. Lagi po natin tatanggaan yan. To be united with Christ means dying to sin, no? Having a new life and walking in His will, no? In His power daily, no? Lagi din natin tatandaan na yung pagkamatay ng Panginoong Yesus, binayaran niya po lahat ng ating mga kasalanan, no? Pero siya ay nabuhay muli. Yan po nagpapakita na siya po ay Diyos, na pwede po natin ibigay ang ating buhay sa Kanya, no? Dahil siya po ang ating makapangyarihang Diyos. As a challenge sa bawat isa po sa atin, as I close, mga kapatid sa Panginoon, dito sa mundo po natin, di natin alam kung kailan darating ang Panginoong Diyos. There is a challenge to you, my friend, my fellow brothers and sisters in the Lord. No. Are you walking in the newness of life, or merely carrying the name of Christian without the change it brings? Ang hirap po, no? No? Na sinasabi mo Kristiyano ka, Kristiyano ako, no? Pero there is no change. Walang pagbabago sa lahat ng mga ginagawa mo, no? Sabi na po sa Paul, a true conversion, no, ay nakikita sa kanya yung pagbabago. Kaya challenge ko to sa bawat isa sa atin, no, mga kapatid sa Panginoon. Sana po ay pagkaloob natin ng buhay natin sa Panginoong Diyos. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Manampalataya tayo sa Panginoong Yesus. No? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Diyos. Malapit na po ang pagdating ng Panginoong Yesus. No? There's a lot of signs. There's a lot of marami pong mga nangyari these past months, past days. Pero the challenge to us, if you don't have Christ yet in your life, ask for forgiveness, repent, and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Yan lang po ang gusto kong ibahagi po sa atin sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa mga biyaya niyo po. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga gawa po namin kasalanan sa inyo. At tinatanggap po namin Ikaw bilang Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po mag-ingat po sa amin sa buong araw na ito. At ingatan niyo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya na salanta po ng bagyo. Lord, we pray na kayo po ang kumilos po. At kayo po ang mag-protect po sa mga kapatiran po natin. At even sa mga kapamanampalataya po, Panginoon, na nasalanta po ng bagyo ngayon. Lord, ingatan niyo rin po. Bless niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at purihin po natin ng Panginoong Diyos at sama-sama po tayo ulit next Sunday sa pag-worship po sa ating Panginoong Diyos.